Let me introduce our resource person. Alright, so Dr. Ian Kendrich Fontanilla is an Associate Professor 5 and also UP Scientist 1 at the Institute of Biology, College of Science, here in the University of the Philippines, Diliman. He is currently the College of Sciences Associate Dean for Academic Affairs. He also serves as the head of the Genetics Academic Group at the Institute of Biology. Dr. Fontanilla obtained his PhD in genetics at the University of Nottingham in the United Kingdom. His area of specialization is molecular phylogenetics, a field that involves studying the evolutionary history of species using molecular data. 2 years ago, in 2014, the National Academy of Science and Technology awarded him with the World Academy of Sciences, or TWAS, Prize for Young Scientists in the Philippines for his significant contributions to the pioneering DNA barcoding studies. And of course, as a teacher, his background includes teaching genetics for the past 19 years. Friends, ladies and gentlemen, and the kasama teachers, let us all welcome Dr. Ian Fontanilla. Sir? Okay, so may we call on Dr. Ian Fontanilla? Sir, we're Hello ready. po, magandang hapon. Okay. Narinig na ako? Yes, dinig na dinig po. Okay. Okay. Magandang hapon po. Ano, simulan na tayo? Yes. Oh, sige. Sige, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pedigree analysis. Marahil ay narinig nyo na ito sa ibang larangan. Maganda at mainam na gamitin ang pedigree analysis lalo na bilang pambungad o bilang aplikasyon ng natututunan ng mga bata sa genetics. Kasi ito yung talagang akmang-akmang makikita nila sa pang-araw-araw nilang kinagisnan o nakikita lalo na sa kanilang mga buhay, lalo na yung mga traits na nakikita nila sa sarili nila, sa kapwa nila, sa mga magulang nila, sa mga kapatid nila. Okay? So, if we proceed to the next slide, okay? Pedigree analysis, ginagamit ito imbes na kunyari gumamit tayo ng mga breeding experiments, ginagamit natin ito based using existing data. And what do you mean by existing data? Yung data na nakikita natin sa ating mga pamilya mismo. So, we make use of diagrams, okay, showing the ancestral relationships and transmission of genetic traits over several generations in a family. So, tamang-tama itong gamitin para sa mga tao, sa mga aso, mga cattle, mga pusa, at iba pang mga hayop na medyo mahaba-haba ang mga buhay at hindi pwedeng gawan ng simpleng breeding experiments lamang. Okay? Ngayon, paano ba ginagamit ang pedigree analysis at ano ba ang kanyang mga layunin? Pedigree analysis aims to determine the mode of inheritance of a particular trait if, for example, they are not yet known. So, pwedeng ang isang trait ay simple dominant or simple recessive o maaaring partial dominant, sex-linked, autosomal, mitochondrial, maternal, samot-sari. So, dito sa ating simpleng webinar, magpapakita ko ng ilang halimbawa nito. Tapos, ang higit na mahalagang layunin ng pedigree analysis ay gamitin ito to determine the probability of an affected offspring for a given cross. So, kunwari, meron kayong mga magulang na may ganitong katangian, ano kaya ang probability na lalabas itong katangian na to sa kanilang mga anak? O magiging normal ba sila? O magiging affected ba sila? Okay? So, sa madaling salita, nagiging genetic counselor tayo. Pwede nating i-predict
kung ano ang lalabas sa mga anak ng mga magulang. Okay? Naririnig niyo po ba ako? Okay pa ba? Yes, sir. Loud and clear po. Sige. Okay. Sige. Let's continue. Ah, kung may ano lang kung meron na kayong konting katanungan o masyadong mabilis, just let me know. Sige. Ganito natin ginagawa ang pedigree. Nire-represent natin ang bawat individual sa pamamagitan ng mga shapes. Ang lalaki ay ginagamitan natin ng square, ang babae ay ginagamitan natin ng bilog. Kapag sila ay kasal, okay, gumuguhit tayo ng isang linya na nag-uugnay sa dalawa. Ito yung tinatawag nating marriage or mating line. Tapos kapag sila ay nagkaanak, ito, lumalabas na yung birth line at ipapakita natin ngayon yung mga anak nila. So itong mga anak nila, sa madaling salita ay magkakapatid, sila ay inuugnay sa pamamagitan ng linyang ito. Ito yung tinatawag nating sibship line. Okay? So ito ang isang pamilya. Okay, nandito ang mga magulang at nandito ang mga anak. Ngayon, para ipakita sa isang pedigree kung sino ang may particular trait, kunyari, sino ba ang kulot ng buhok, o sino ba ang merong albinism, o kaya sino may polydactyly, pwede niyong gamitin o kulayan ang guhit para ang symbol para ipakita na sila ay affected. For example, itong lalaking ito, si individual 11, siya ay affected with a particular trait. Kapag walang shade, ibig sabihin normal ang isang individual. Tapos, kapag hindi nyo alam kung ano ang gender ng inyong ng isang individual sa pedigree, gagamit kayo ng diamond shape. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng gender unspecified? Ibig sabihin lang nito, hindi maalala kung ano ang gender. Kasi maaring mangyari na ini-interview ninyo yung isang pamilya, tapos meron silang binanggit na, oo, meron kaming pinsan sa Davao, o kaya may pinsan kami sa Palawan na merong 3 anak, yung panganay ay lalaki, yung pangalawa babae, tapos yung pangatlo na ipanganak lang ng 1 buwan, hindi ko pa alam kung ano ang gender. O kaya meron kaming ninuno na ganito, may kapatid siya, hindi ko alam kung ano yung kung lalaki o babae. Kung hindi niyo maalala o hindi matandaan, gagamit kayo ng diamond. Okay? Tapos, kapag ang mga magkapatid ay kambal tulad nito, gagawa kayo ng isang guhit, tapos magba-bifurcate yan to symbolize that they are twins. Now, if they are identical twins, you add this horizontal bar, okay, to denote identical twinship. Okay? Tapos, pinapakita natin, o ganito ini-indicate natin ang generation sa pamamagitan ng Roman numerals, tulad itong Roman numeral 1, 2, and 3. Tapos, ito naman yung mga Hindu-Arabic numerals to represent individuals within a generation. So, para madaling makita kung sino tinutukoy natin sa pedigree. Kunwari, pag sinabi natin individual 1, 3, ito ang tinutukoy natin. Pag sinabi natin individual 3, 7, ito ang tinutukoy natin. Okay? So, para madali lang hanapin ang isang individual sa pedigree, lalo na kapag malaki-laki ang pedigree. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na proband at pinapakita natin ito o sinisimbolize natin ito by indicating an arrow. So, if an arrow is pointed to a particular figure, that person is the proband. Ngayon, anong ibig sabihin ng proband? Ang proband ay isang tao na kung saan siya ang naging dahilan o sanhi kung bakit ipinagawa ang pedigree in the first place. So, paano yun? Kunwari, may lumapit sa inyong mag-asawa, okay? At sinabi nila, Sir, ma'am, yung aming anak, meron kaming 3 anak, tapos yung pangatlo namin, yung bunso, merong particular trait. Genetic po ba ito? So, sasabihin nyo, sige, tignan natin yung inyong mga pamilya, yung inyong sa side ni nanay, sino ba ang sa side ni nanay, sino bang affected? O gawin natin yung sa side naman ni tatay, sino ang affected? Ganon. Tapos, kunyari ganito, ito, sa inyong pamilya mismo, sa inyong mag-asawa, sige, sabihin natin meron kayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 na anak, 2 sa kanila ay affected, lalo na itong sinangguni sa inyo na individual. Ngayon, gumawa kayo ng pedigree dahil dito sa individual na ito. Ngayon, itong individual na to ang ating i-assign na proband. Okay?
So, yun lang ang ibig sabihin ng proband. So, I hope maliwanag na siya. Okay lang? Sige. Now, let us proceed to the next slide. Meron pa tayong iba't ibang symbol sa paggamit ng pedigree. So, ito lang ang ilang mga halimbawa. Yan, normal, unaffected. Ito kapag may dot dyan, ibig sabihin carrier sila ng isang trait. Ang ibig sabihin ng carrier, hindi sila nagmamanifest ng trait, pero naisasalin nila ang trait na to sa kanilang mga anak. Okay? Tapos, pagka ganito, asymptomatic carrier, kapag ganyan, may guhit na nakaslash doon sa isang object, ibig sabihin, sumakabilang buhay na ang individual na ito. Ngayon, kapag masyadong marami ang anak, kunyari isang dosena ang anak, hindi mo naman kailangan ilagay lahat. So, pwede mo ilagay, kunyari, yung mga lalaki, 5, ang mga babae, 5, ganun, para mas madali. Ngayon, kapag nakunan naman si Mrs., o si nanay, pwedeng lagyan ng dash na ganito at lagyan ng symbol sa baba na SB, meaning stillbirth. Kapag kabuntis si nanay o o yung mag-asawa, pwedeng lagyan ng P. Kapag nakunan, okay, si Mrs., okay, pwede nyo lagyan ng ganito, spontaneous abortion, okay? Lalo na kapag hindi nyo alam kung ano ang gender. O kaya pag terminated pregnancy, pwede namang ganito rin, okay? So, ito na banggit ko na kanina, kung ibig sabihin ng mga ito lang gusto ko lang banggitin na kapag related ang mag-asawa, kunyari magpinsan sila o magtiyuhin o etc. Kasi nangyayari din yan, lalo na kapag pinutukoy natin ay mga baboy, may iba pang mga hayop, then lalagyan natin ng ganitong symbol to connect the two figures. So, this means consanguinity. Okay? So, related sila. Kapag ganito naman, naglagay kayo ng guhit dito, ang ibig sabihin naman nito ay former relationship. So, ibig sabihin, naghiwalay na sila. Okay? Tapos ito, idalagdag ko nga rin pala, kapag dash line ang nilagay ninyo to represent a birth line, ibig sabihin, adopted yung anak. Okay? So, hindi nyo pwedeng ma-relate ngayon yung trait na nakikita nyo sa bata at doon sa mga magulang kasi nga adopted sila. Adopted yung anak. Okay? So, pumunta naman tayo sa next slide. Okay. Balikan lang natin, so balik tanaw lang tayo doon sa mga Mendelian ratios. Itong mga Mendelian ratios ay napakahalaga para magamit ninyo ang pedigree analysis. Okay? So, siguro karamihan sa inyo ay natatandaan pa ito, so balik tanaw lang tayo dito. Kapag homozygote dominant, pinag-cross homozygote dominant, alam natin na iisa lang ang genotype na pwedeng lumabas at ito ay homozygote dominant din. So 100% yan. And therefore, ang phenotypic ratio niyan ay lahat din ay dominant. So 100% dominant. Ngayon, kapag pinag-cross ninyo ang homodominant at heterodominant, dalawang uri lang ng genotypes ang mapuproduce ninyo. Ang homodominant at heterodominant din sa mga anak. At 50-50 ang kanilang probability. Pero kung titingnan ninyo ang phenotypes nila, ito ay dominant, ito ay dominant. So, in terms of phenotypic ratio, 100% pa rin ay dominant. Ngayon, ito yung paborito nating cross, yung tinatawag nating hybrid cross, na kung saan kapwa magulang ay heterozygote. Kapag heterozygote, kung tatandaan ninyo yung ating pag-aralan kay Mendel, okay, you have 1/4 na homodominant, 1/2 na heterodominant, at 1/4 na homorecessive. Ito yung nakikita nating 1:2:1 na genotypic ratio. Ngayon, kung titignan nyo naman yung phenotypes, itong homodominant ay dominant, itong heterodominant ay dominant, at itong homorecessive ay recessive. So 1/4 plus 1/2 will give you 3/4 dominant, and then you have here dito yung 1/4 na recessive. Kaya dito na nakikita yung 3:1 na phenotypic ratio sa hybrid cross. Okay? Now, kapag heterodominant at homorecessive naman ang pinag-cross, tandaan nyo lang, dalawa din ang genotypes na mapoproduce ninyo, 1/2 na heterozygote at 1/2 na homorecessive. In terms of phenotypes, ito ay dominant, ito ay recessive, so 50-50. 1/2 ay dominant, 1/2 ay recessive. Okay? Pag pinag-cross naman ninyo ay homodominant at homorecessive, isa lang ang mapoproduce yung genotype at ito ay mga heterozygote. At kung titingnan nyo itong genotype, ang kanyang phenotype ay dominant. Lahat sila ay dominant, so 100%
dominant. Okay? Now, kapag homo-recessive cross homo-recessive, napakadali lang, alam natin na ang lalabas din na sa offspring ay homo-recessive at kung titignan niyo yung phenotype niyan, 100% recessive. Okay? Ngayon, para madalian kayo at yung mga estudyante ninyo, imbes na gagawa kayo ng Punnett square every time, kung mamememorize nila ito, kapag nakita nila itong cross, dapat alam na kaagad nila kung ano yung genotypic ratio, alam na rin nila kung ano dapat ang phenotypic ratio. Kapag nagawa nila yon, madali na ang buhay nila sa pag-compute ng mga probabilities sa mga genetic problems and even pedigrees. Okay? Ngayon, punta tayo sa next slide. Ayan. O sige, may pedigree na tayo. Ngayon, tingnan nyo to. Meron kayong lumapit, kunyari may lumapit sa inyo na itong individuals, ito at ito, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Si individual 9, 39 at individual 310. Itong mag-asawa ay lumapit sa inyo at sumangguni, Sir, Ma'am, meron po kaming 4 na anak. Okay? Si Bunso ay merong trait. Genetic po ba ito? O sige, anong sasabihin ninyo? O sige, gawin natin yung pedigree analysis. Okay? Tingnan natin dun sa pamilya ni Mrs. at dun sa pamilya ni Mr. At mapapansin ninyo na sa pamilya ni Mrs., meron din siya mga kapatid na affected. Yung tatay niya ay affected, yung lola niya ay affected. Okay? Ngayon, kung tingnan nyo naman kay Mr., yung kanyang tatay mismo ay affected din. Ngayon, ang tatanungin natin ngayon ay, ano ba ang mode of inheritance ng trait na ito? Ito ba ay dominant o ito ba ay recessive? Okay? Ngayon, paano nyo ito makikita? Okay? Paano nyo ito madidetermine? Pero yung gawing trial and error. Kunyari, pumunta kayo dito sa pamilyang ito. Ipagpalagay natin na ang trait ay dominant. Kung ang trait ay dominant, sa makatwid, ang taong ito, si individual 11, ay either homozygous dominant or heterozygous dominant. Therefore, ang mga individuals na ito na unaffected, kinakailangang homo-recessive. Okay? Ngayon, kung homo-recessive ang mga ito, at ito ay homo-recessive din, at ito ay affected, at nakaproduce din sila ng anak na affected, okay? Ano sa palagay nyo dapat ang genotype nitong dominant na to? Homodominant ba or heterodominant? Okay? Ngayon, dito, maiisip nyo kaagad na dapat itong taong ito, si Mrs., ay kinakailangang maging hetero. Kasi kung homodominant siya, then dapat puro dominant alleles ang kanyang genotype. At kung puro dominant allele siya, therefore, ang kanyang maibibigay lang sa kanyang mga anak ay puro dominant alleles din. And therefore, lahat sila dapat ay dominant or affected din. Di ba? So, sa madaling salita, dahil meron silang na-produce na mga anak na affected at unaffected, kinakailangan si Mrs. nakapagbibigay din ng dominant at recessive allele. At mangyayari lang yan kapag siya ay heterozygote. Okay? So, malinaw? Ngayon, pagpalagay naman natin na ang trait ay recessive. Sa madaling salita, ito ay homozygote recessive, ito ay homozygote recessive. Okay? Kung ganitong homorecessive itong mga affected, itong mga unshaded ay mga dominant at maaari silang homodominant at or heterodominant. Ngayon, kung ganun yun, pwede bang mangyari yun na recessive itong trait na to? Maaari rin. Kasi kung ito ay affected at ito ay unaffected at nakaproduce pa rin sila ng mga offspring na either affected or unaffected, sa makatuwid, itong taong ito na normal ay kinakailangang heterozygote. Ibig sabihin, meron siyang isang dominant allele at isang recessive allele para may pagkakataon siyang ibigay ang recessive allele dito sa kanyang, ang mga dominant allele sa kanyang mga anak o mabigay din ang recessive allele. So kapag nakuha nitong taong ito ang recessive allele sa kapwa magulang niya, then siya ma-express as recessive. So kung titingnan ninyo itong pamilyang ito, makikita nyo ngayon na maaring dominant
or recessive ang trait. So, hindi natin nagagamit ang pamilyang ito para ma-determine kung ano nga ba ang mode of inheritance ng trait. So, ganito rin dito sa family na to. Dito naman sa family na to, makikita nyo na isa affected, isa unaffected. Nagkataon na wala silang anak na affected. So, hindi pa rin ito natin ma-determine kasi hindi natin, kinakailangan nating malaman kung talaga bang wala silang anak na mapoproduce o baka hindi lang sila nakapag-produce by chance ng anak na affected. So, wala na tayong ibang choice kundi tumingin dito sa mag-asawang sumangguni sa inyo. Now, kung titingnan nyo mabuti itong mag-asawang ito, kapwa sila unaffected. Pero nakapag-produce sila ng mga anak na unaffected tulad nila at isang anak na na-affected. Okay. Ang tanong natin ngayon ay, paano sila makaka-produce ng affected offspring kung sila mismo ay normal? Therefore, ano sa palagay nyo ang mode of inheritance? Ito ba ay dominant or recessive? Okay? So, ipag-trial and error natin. Kung ipagpapalagay natin na dominant ang trait, okay, sa madaling salita, ito ay dominant at itong mga unshaded na individuals ay recessive. So, dapat sila ay homo-recessive. Now, tanong, pwede ba sila, maaari ba silang makaproduce ng offspring na dominant kung sila ay kapwa homo-recessive? Diba hindi pwede? Kasi homozygote recessive sila. Kung ganon, madaling salita, pwede i-conclude na ang trait ay recessive. Ang mga taong shaded ay sa makatuwid homozygote recessive at itong mga ito ay dominant. Ngayon, tingnan natin mabuti itong mag-asawang ito. Okay? Kung sila ay normal, pero nakaproduce at alam natin sila ay dominant, either homodominant sila or heterodominant. Ngayon, paano sila makakaproduce ng anak na homorecessive kung kapwa sila dominant? Isa lang ang kanilang genotype dapat at yan ay kapwa silang heterozygote. Kung heterozygote sila, pareho silang maaring makapagbigay ng recessive allele sa kanilang anak at nagkataong ito nga ang nangyari dito sa taong ito. Okay? So, sa madaling salita, itong trait na to ay isang autosomal recessive na trait at ito ay isang recessive autosomal pedigree. I hope malinaw. Okay? Ngayon, ang tanong ko naman, sa palagay nyo kaya, kung magkakaroon sila ng isa pang anak, okay, ano kaya ang probability na sila ay magkakaroon ng isa pang anak na affected din? Okay? So, kung tatandaan ninyo, kapwa sila hybrid or heterozygote, kung magkakaroon silang isa pang anak, ang probability na affected din ay, kung babalikan ninyo yung pedigree, yung genotypic and phenotypic ratio, ang lalabas ay 1/4. Okay? So, so ang probability na magkakaroon sila ng isa pang anak na affected ay 1/4. Ngayon, kung babalikan naman natin itong individual na ito, okay? Sabi ko niya, itong mag-asawa nagtanong sa inyo, Doc, Sir, Ma'am, kung ito pong panganay namin, posible po bang carrier din or heterozygote tulad namin? Okay? So, ano ang sagot? So, kung titignan nyo mabuti, itong dalawang to ay heterozygote, pwede sila makaproduce ng 1/4 homodominant, 1/2 heterodominant, at 1/4 homorecessive. Sa makatuwid, itong mga unaffected na individuals, dahil hindi nga sila affected, maaari silang homodominant or heterodominant. Okay? So, meron kayong ratio na 1:2:1. 1 na homodominant, 2 na heterodominant, at 1 na homorecessive. Ngayon, dahil itong taong ito, si individual 4-1, ay hindi affected, alam natin kaagad na hindi siya homozygote recessive. So, tatanggalin na natin sa genotypic ratio ang probability na homo-recessive. So, ang pagpipilian na lang ninyo ay ang homodominant at heterodominant. So, that is 1:2. So, ano ngayon ang probability na ang individual na ito ay carrier tulad ng kanyang, itong individual nito ay carrier tulad ng kanyang mga magulang? Okay? Sa madaling salita, meron siyang probability na 2 out of the total na 3 o tinatawag nating 2/3. Okay?
O sige, tignan natin ha. So ito yung recessive autosomal pedigree. O subukan natin ngayon na magkaroon ng isang simpleng quiz. O sige nga, Ma'am Celia, pwede ba nating buksan ang isang quiz? Okay. So, in an autosomal recessive inheritance, the trait is characteristically found in siblings, not parents of affected or the offspring of affected. So, true or false? So, pakisagot nga. Bali, i-click lang ninyo kung true or false. So, kapag recessive at autosomal ang inheritance, yung trait ay madalas nakikita sa magkakapatid, hindi sa mga magulang of the affected or the offspring of affected. So, true or false. Okay? O, sige. So, lahat ba nakasagot na? Okay. O, sige. O yan. O sige, maraming salamat. Ang tamang sagot ay true. Okay? So kung makikita ninyo doon sa ating halimbawa kanina, yung pinakita kong what do you call this? Pinakita kong figure, madalas kung ito ay ay recessive, autosomal recessive, makadalasan nakikita to sa magkakapatid. Okay? Ngayon, kung titignan nyo yung ating summary for an autosomal hallmarks of an autosomal recessive inheritance, males and females are equally likely to be affected. On average, the recurrence risk to the unborn sibling of an affected individual is 1/4. Ibig sabihin, kung heterozygote ang mag-asawa, then merong 1/4 probability na yung kanilang anak ay magkakaroon ng trait. Now, the trait is characteristically found in siblings, not parents of affected or the offspring of affected. And then, parents of affected children may be related kapag ganito ang nangyayari. The rarer the trait in the general population, the more likely a consanguineous mating is involved. Okay? And the trait may appear as an isolated or sporadic event kapag kakaunti lang ang magkakapatid. So, bigla-bigla na uusbong. Okay? Isipin nyo, ay, ba't parang bigla na lang dumating na parang ganon na bigla na lang nag-appear out of nowhere. This is because of sampling. Baka naman iilan lang yung mga anak. Okay? So, ito yung hallmarks ng autosomal recessive inheritance. O, sige. O, ngayon, pumunta naman tayo sa next example. Okay? O, tignan nyo ito. Meron kayong dalawang mag-asawa na kapwa affected. Okay? Tapos, nagkaroon sila ng anak na affected at unaffected. Okay? Ano sa palagay ninyo ang mode of inheritance? Ito kaya ay dominant or recessive? Okay? So, tingnan nyo mabuti ha. Pareho silang affected, yung mag-asawa. Ngayon, kung ipagpalagay natin na recessive ang trait tulad ng unang halimbawa, so ibig sabihin homozygote recessive si tatay at si nanay. Sa ngayon, kaya ba nila makaproduce ng dominant na offspring kung kapwa sila ay recessive? Diba? So ibig sabihin nito ay hindi. Okay? Ang sagot lang dyan ay hindi. Kasi ang dalawang recessive hindi pwede makapag-produce ng dominant phenotype sa offspring. So sa madaling salita, dominant ito, recessive ito. Ngayon, kapag sila ay kapwa dominant at nakaproduce sila ng offspring na dominant at recessive, sa makatwid, ano kaya ang genotype ng mag-asawang ito? Okay? Kung titignan nyo mabuti, dominant sila, pero kapwa sila nakapagbigay ng recessive allele para makagawa ng isang offspring na homozygote recessive. Therefore, we can reasonably conclude that these individuals must both be heterozygotes in order for them to give recessive alleles to an offspring and therefore produce recessive offspring. Okay? Ngayon, pag nakita nyo na ito, ayan, tama yung Pambuhan National High School, heterodominant. Ayan, kung makikita ninyo,
madaling ma-identify ngayon ang genotype ng lahat ng individual sa tree na to, sa pedigree na to. So heterozygote, ito ay homorecessive. Ito, maaring homodominant, maaring heterodominant. Pero pwede ba nating ma-determine kung ano ang kanyang genotype? Pwede. Kung titignan yung kanyang asawa na recessive, homorecessive kasi normal siya, meron silang mga anak na merong normal at merong affected. Mangyayari lamang yan kung si mister o si tatay ay mismong heterozygote para makapagbigay din siya ng recessive allele sa kanyang mga anak or pwede siya makapagbigay ng dominant allele para maging affected. Ganito rin ang situation dito sa isa pang pamilya. Si tatay ay unaffected, si nanay ay affected, nakaproduce sila ng offspring na affected at unaffected. Therefore, si nanay in this case is heterozygote. Okay? So, ang galing-galing. O, di ba madali lang? O, sige. O, mag-quiz tayo ngayon. Sige, Ma'am Celia. Labas tayo ng poll. Ayan. In autosomal dominant inheritance, affected children, okay, of an affected parent and an unaffected parent must be blank because they inherited a D allele from the unaffected parent. Ano kaya ang sagot niyo? Homodominant, heterodominant, homorecessive. Sige nga. So, in an autosomal dominant inheritance, affected children of an affected parent and an unaffected parent, so may isang affected, may isang unaffected, ano dapat ang genotype ng children? Okay? Homodominant, heterodominant, or homorecessive? Sige nga, pakisagot. Dito nyo lagay dito sa poll. Tatlo lang pagpipilian nyo ha. Homodominant, heterodominant, at saka homorecessive. Sige nga, tingnan nga natin yung mga sagot ninyo. Ayun. So, karamihan sa inyo ay sumagot ng heterodominant. At yan nga yung tamang sagot. Okay? So, wala tayong heterorecessive ha. Heterodominant lang. Pagka recessive, automatic na homorecessive ang tawag natin doon. Okay? Sige. Balik tayo dito sa ating presentation. Sige. Naka yung SJDMNHS, naka 2 points na ha. Sige. Galing balik tayo. Sige, balik na tayo. Sige. So, tandaan nyo, ito ay isang autosomal dominant pedigree. Okay? So, ano yung mga hallmarks ng autosomal dominant? Tandaan nyo lang na kapag unaffected, sila ay homozygote recessive. And then, affected children of an affected parent and an unaffected parent must be heterozygous dominant because they inherited a D allele, a small D allele or recessive allele from the unaffected parent. Okay? Dahil unaffected sila, automatic homozygote recessive sila, ang tanging makukuha lang nila doon sa magulang na yon ay recessive allele. Okay? Now, the affected parents of an unaffected child must be heterozygote, big D, small d, since they both possess a small d allele or recessive allele since they both pass the recessive allele to their child. And then, ito, pwede natin invoke ito, kunyari, merong isang nalagay sa pedigree at wala tayong history ng kanyang pedigree o ng kanyang pamilya. So, we apply the outsider rule for dominant autosomal pedigrees. An affected outsider or a person with no known parents is assumed to be heterozygous unless proven otherwise. Okay? And then, if both parents are heterozygous, their affected offspring have a 2/3 chance of being heterozygote and a 1/3 chance of being homozygous dominant. Okay? So, ganun lang. Madaling tandaan lang yan. Okay? Sige. Pumunta naman tayo sa pangatlong halimbawa. Ayan. Tingnan niyo mabuti itong pedigree na to. Ano ang una nyo mapapansin? Okay? Sige nga. Ano yung una nyo napansin? May mga affected, pero sino lang ang mga affected? Okay.
Kung mapapansin ninyo, ang mga affected lang ay mga lalaki. Tapos kung titignan ninyo, itong si Mr. affected, si Mrs. unaffected, tapos lahat ng kanilang mga anak na lalaki ay affected din. Okay? So, kung ang mga anak nilang lalaki ay nag-asawa, lahat din ng kanilang mga anak na lalaki ay affected din. Yung mga babae ay normal. So, itong halimbawa, nag-asawa, yung anak na lalaki pa rin ay affected. Pag yung babae nilang anak ay unaffected, yung mga anak din nila, whether lalaki or babae, ay unaffected. Ngayon, ano sa palagay ninyo ang mode of inheritance? O, nasagot na ng San Juan del Monte, ang sagot nila ay sex link. Ngayon, anong klaseng sex link? Kasi sa mga mammals, pag sabi natin sex link, nakadikit sa sex chromosome. Okay? So pwedeng X-link X chromosome or pwedeng Y-link nakadikit sa Y chromosome. Okay? So in this case, siya ay Y-link. Kasi lalaki lang ang mga naapektuhan. So sa madaling salita, yung trait ay nakadikit o yung allele ay nakadikit sa Y chromosome. At kung sino man ang magmamana ng Y chromosome, siya lang ang magiging affected. At alam naman natin na ang nagmamana lang ng Y chromosome ay ang mga lalaki. Okay? So ang mga babae, hindi sila pwede makakuha ng Y chromosome. Kasi kung sinabi nila meron sila nakuha ang Y trait, ay by lalaki nga sila. Okay? So ang trait na to ay isang Y-linked pedigree. Okay? O sige, let's have another quiz. Mukhang madali lang pala itong pedigree at nagigets ng mga teachers natin. O sige, Ma'am Celia, patingin nga ulit ng ating ayan. In Y-linked inheritance, the blank traits are passed to blank. Okay? So, ako medyo mahirap na to. In Y-linked inheritance, the blank traits are passed to, okay? So, saan? Kanino napapas ang mga traits na to? Okay? At saan nanggaling ang mga traits na to? Okay? Okay, so Y-link, our sex-linked traits are passed on to male. Okay. Okay, tama. Mukhang karamihan kayo sa inyo ay nag-gets naman ninyo. Mukhang alam niyo na pala to, kabisado niyo na to. So, ang dali-dali lang. O, di ba madali lang gumawa ng pedigrees at madali lang mag-interpret ng pedigrees? O, sige. O, karamihan sa inyo ay mukhang tama naman. O, sige. Okay. O may nagtanong ano po ba ang halimbawa ng Y-linked trait? Okay, meron tinatawag sa na trait yung yung tinutubuan ng hypertrichosis. Hypertrichosis pinei oris. Hypertrichosis, trichosis, buhok. So, ibig sabihin hyper, nagkakaroon ng masyadong maraming buhok. Ore, pinei. So, sa tenga. Yung ating external auditory ear, yung ating tenga, ay tinutubuan ng buhok. Okay? So, ang mga tinutubuan ng buhok sa tenga ay halimbawa ng Y-linked trait. So kapag ang asawa mong lalaki ay mayroong buhok sa tenga, lahat ng mga anak mong lalaki ay magkakaroon noon at lahat ng mga apo ninyo na lalaki na manggagaling sa inyong mga anak na mga lalaki ay magkakaroon noon. So sa madaling salita, lahat ng mga anak ninyong lalaki sa inyong angkan ay para mong sinumpa. Okay? O sige. O, tignan natin. O, may nagtanong dito kung ang color blindness ba ay Y-link. Siya po ay X-link at papakita natin yung halimbawa niyan mamaya. O sige. Sige Ma'am Celia, mag-quiz tayo ulit. Ayan. O sige, tayo na natin. Na-quiz dyan sa part na yan. Ano? Tapos na po natin yung ating quiz kanina. Tapos na yung pala. Yung filling the blanks. Sige. Oo, sige. O, tama. Oo nga pala. O, ngayon, ito pala yung characteristics o hallmarks ng Y-link inheritance. So,
Traits on the Y chromosome are only found in males, never in females. Okay? The father's traits are passed on to all sons. So, pag pinag-uusapan natin ay Y-linked inheritance, wala dito ang dominant or recessive. Because there's only one copy of each Y-linked gene o tinatawag nating hemizygous. So, kung makuha mo yun, meron ka kagad na mai-express na trait. It's either you have it or you don't. And if you have that in your Y chromosome, then you will express it. Okay? O sige. So I hope malinaw pa ha. O so pumunta naman tayo sa next example. Okay. O tingnan naman natin ito. Ngayon, kung makikita ninyo dito, ang si tatay ay affected, si nanay ay hindi. Pero kung titignan niyo yung mga anak niya, meron siyang anak na lalaki, may anak siya na babae, pero mukhang ang mga babaeng anak lang ang affected. Okay? So dito, medyo kakaiba. Kasi kung normal na autosomal trait siya, ibig sabihin ang trait ay nakikita sa non-sex chromosomes, then therefore, dapat equal probability na lalabas yan sa lalaki at sa babae. Pero dito sa halimbawang ito, makikita ninyo na puro mga babae ang affected doon sa tatay na affected. Ngayon, ano sa palagay ninyo ang mode of inheritance nito? Okay? O yan, so mapapansin ninyo na they are found more on females. So tama na naman ulit yung San Jose del Monte, X-linked. Okay? So X-linked. Tsaka si Ma'am Jocelyn, X-linked. Okay? So itong sex-linked trait, ibig sabihin na to, X-linked trait, sex-related siya, at yung trait ay makikita sa X chromosome. Okay? Ngayon, tignan ninyo itong si Mr. Okay? So, ibig sabihin nasa X chromosome siya at isa lang ang kopya meron siya. Okay? At dahil isa lang ang X chromosome niya, pag nakuha niya yung affected na X chromosome na yon, may allele na affected, siya rin mismo ay maapektuhan. Ngayon, nung pinasa niya to sa kanyang mga anak, tandaan nyo, si Mr., ang binibigay niya sa kanyang mga anak na babae ay yung kanyang X chromosome. Ang binibigay niya sa kanyang mga anak na lalaki ay yung Y chromosome. Okay? So therefore, kapag binigay ni tatay ang kanyang X chromosome na may affected allele at na-express ito sa kanyang mga anak na babae, kahit na isang kopya lang, ano sa palagay nyo ang trait na to? Ito ba ay X-linked dominant or X-linked recessive? Sige nga, ano sa palagay nyo? X-linked dominant or X-linked recessive? O San Jose, tama. It's X-linked dominant. Okay? Kasi makikita ninyo na isa lang ang X allele na may X allele ang naipamana ni tatay sa kanyang mga anak. Sa makatuwid, yung isang X ay nanggaling kay nanay pero na-express pa rin. Okay? So sa Pambuhan National High School, tama, dominant din. O sige, ano ang mga highlight o hallmarks ngayon ng X-linked dominant na pedigree? Okay? So, first, the trait should appear in all daughters of an affected male. So, kung ang tatay ay affected, dapat lahat ng mga anak nilang babae ay affected din. The sons of affected fathers will always be normal. Bakit? Kasi what they obtain from their father is the Y chromosome. Okay? And not the X chromosome with the allele in question. Mothers pass their X chromosomes to both sons and daughters. So tandaan niyo, si nanay, dalawang X chromosome siya, binibigay niya yon sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Okay? O di ba ang dali lang ha? Ba, magaling para kayo ha. O, isa pa. O ito naman. Kung mapapansin ninyo, normal si nanay at si tatay, tapos meron silang anak na mga lalaki at babae, pero dito kabaligtaran naman. Ang mga lalaki naman ang affected. Okay? Sa madaling salita, mas madaling maapektuhan ang mga lalaki kaysa mga babae. Okay? Ano sa palagay nyo ngayon ang mode of inheritance? Okay? So mukhang X-linked pa rin siya, di ba? Mukhang sex-related pa rin siya. At ito ay halimbawa din ng X-linked. Makikita sa X chromosome. Pero hindi katulad nung sa naunang halimbawa na dominant siya,
ito naman ay isang recessive trait. So tama na naman si Ma'am Jocelyn at saka yung Pambuhan National High School and si Ma'am Ivy. O X-linked recessive nga sila. Okay? Ngayon, ano naman ang mapapansin nyo sa mga X-linked recessive traits? Kung makikita ninyo, okay, saan kaya nanggaling yung affected allele? Okay? Di ba makikita lang siya sa X chromosome? Pero si nanay at si tatay ay kapwa meron noon. Okay? Sa palagay ninyo, saan kaya nanggaling ang trait? Kay nanay o kay tatay? Okay? Okay. Pambuhan, tsaka National High School, tsaka Rosalyn Montesilio, tama. At tsaka si Ma'am Ivy, sa nanay. Okay? Bakit hindi pwede kay tatay? Kasi si tatay ay merong siyang isang X chromosome lang. At kung meron siyang defective allele, hindi siya maaaring maging normal. Dapat siya ay affected. Okay? So therefore, si nanay ang nagdadala ng allele na yon, pero dahil unaffected siya, ibig sabihin, recessive nga yung trait. Dahil isa lang ang kopya meron siya. Para ma-express yung trait na yon, kinakailangan both traits should be expressed. Okay? Does that make sense? O ngayon, pumunta kayo dito. Tingnan nyo, si tatay affected, tapos si nanay hindi. Nagkaroon sila ng babae na anak na affected. Okay? Ano sa palagay ninyo ngayon ang nangyari? Okay? Kung mapapansin ninyo, si tatay ay affected, ano ngayon dapat ang genotype nitong nanay? Siya ba ay carrier o siya ba ay normal? Okay, tama, sa Pambuhan National High School, si nanay ay carrier. Okay? Kaya mangyayari lang yon na yung babae ay maging affected kung parehong X chromosomes niya ay affected. Okay? So kung makikita ninyo, ang mga X-linked recessive ay medyo kakaiba at medyo patraidor na sitwasyon to kung ang kapwa magulang ay unaffected pero si nanay ay carrier. Kasi kung si nanay ay carrier, hindi natin malalaman kaagad kung nagdadala siya ng defective allele o hindi. Okay? So itong pedigree na to ay nagpapakita ng X-linked recessive. Okay? So tandaan natin yung mga hallmarks ng trait na to. The trait appears in approximately half of the male offspring from a normal female, and maternal effect genes are usually recessive, in this case X-linked, and males get their X from their mother. So tandaan nyo yung Y nanggagaling kay tatay, yung X nanggagaling kay nanay. And therefore, fathers pass their X chromosomes to their daughters only. And females express it only if they get a copy from both parents. Okay? Regardless kung carrier si nanay or fully affected si nanay. Okay? O sige. O ito, last example. Okay? Yan. Meron kayo, si nanay affected, si tatay hindi. Pero nung nakaproduce sila ng anak, lahat ng anak nila ay affected. Pero si anak na lalaki, nung nagkaroon ng asawa at nagkaroon ng anak, yung kanyang mga anak ay unaffected. Si daughter, okay, dahil affected siya, tapos yung asawa niya naman ay normal, na-pass on niya yung traits sa kanyang mga anak. Okay? So kung makikita ninyo, si nanay, okay, napasa niya sa lahat ng mga anak, pero si daughter lang ang nakapass ng trait dito sa kanyang mga anak. Okay? Ano sa palagay ninyo ngayon ang trait na ito? O ang condition, o ang mode of inheritance nito? Okay? I'm not sure if you're familiar with this, pero tingnan ko nga kung mayroong makakasagot ng tama. Hindi siya, hindi siya simpleng autosomal dominance or autosomal recessive. Kasi makikita ninyo na tanging ang mga babae lamang ang nakakapagsalin ng trait na ito. Okay? Okay? Hindi siya rin multiple allele. Kasi kapag multiple alleles, dapat higit pa sa dalawang phenotypes ang makikita natin. Hindi pwedeng dominant at recessive lang. Kasi kung may multiple alleles kayo, marami kayong phenotypes na mai-express. Okay? So this one is sex-related. Okay? So, medyo mahirap itong ganitong condition na to, pero siguro pag in-explain ko,
mas maliliwanagan kayo, hindi ito sex limited. Kasi ang sex limited, makikita lamang to sa isang gender o sa isang sex. Pero dito, makikita nyo na lumalabas siya sa kapwa gender. Okay? So, meron ang nanay, wala ang tatay. Okay? Laging si nanay lang ang nagsasalin. Si tatay, kung affected siya, sa kanya magtatapos dahil hindi niya matatransfer. Okay? So, I don't know if you know this term, pero ang tawag dito ay mitochondrial effect or mitochondrial genes. Okay? So, ano isabihin ng mitochondrial genes? Ang trait ay hindi nakikita sa nuclear genes o sa mga chromosomes sa nucleus. Nakikita yan sa mitochondrial genes. So, tandaan ninyo, ang ating mga mitochondria ay mayroon ding genes. Ngayon, magtataka kayo, bakit si nanay lang ang nagsasalin? Tandaan ninyo kung paano natin ginagawa ang ating mga gametes. Diba? Ang mga gametes na sperm na galing kay tatay, ang nakakapasok lang doon sa egg ay ang nucleus mismo, yung head ng sperm. At yung head na yon ay nagbuhat pa doon sa nucleus. Ang mga mitochondria ay natatanggal, hindi siya nasasama sa loob. Samantalang ang egg naman ni nanay, meron siyang nuclear genes, meron din siyang mitochondrial genes. Okay? So therefore, sino lamang ang nakapagsasalin ng mitochondrial genes? Walang iba kundi si nanay. Okay? So I hope you realize na I hope this gives you a different perspective. Hindi pala pantay-pantay ang pagbigay ng mga genes ng mga magulang. Mas nakalalamang pala si nanay. Bakit? Dahil maliban pa sa nuclear genes, nagbibigay din siya ng mitochondrial genes. Okay? So realistically, technically, you are more like your mother than your father because your mother also contributed mitochondrial genes and your father did not. Okay? Mapagbigay talaga si nanay. Tama nga, San Jose del Monte. Okay? So, sige nga, Ma'am Celia, let's have that last poll. Okay, may nagtanong dito, rated ba yan sa intellectual traits ng anak na mas marami galing kay nanay? Actually, ang intelligence or IQ is polygenic. Maraming mga traits ang involved dyan at hindi lang mitochondrial. Okay, so it's a complex trait. O sige, tingnan natin ito yung poll na to. If a female has a mitochondrial trait, all of her offspring will inherit it. Si daughter at si son. Okay? So ano ang sagot? Ibig sabihin, kapag merong mitochondrial gene na may affected, si nanay, may papasa niya to sa lahat ng anak niya, whether lalaki or babae. Okay? Ang tamang sagot dyan ay true. Okay? Lahat. May papasa niya yan sa mga lahat ng anak niya, pero sino lang ang magsasalin niya sa susunod na salinlahi or generation? Yung mga daughters. Okay? Yung mga daughters. Sige. Sige. Let's end this poll. Punta na tayo doon sa next slide. Okay. So what are the hallmarks of mitochondrial genes? Remember that mitochondria are only inherited from the mother because when the sperm is produced, the mitochondria are not included in the head. If a female has a mitochondrial trait, all of her offspring will inherit it. If a male has a mitochondrial trait, none of his offspring will inherit it. Note, however, that the mitochondrial genes occur as haploid. So, only one allele is present in each individual. So, dito, dominance is also not an issue. Either you have it or you don't. Okay? Any questions? O, di ba? Madali lang. So, tingnan natin kung kaya na nating sagutin ito. Ayan. Sige nga, ito isang quiz. Yan. The jumping Frenchman of Maine disorder is caused by homozygosity for a rare autosomal recessive allele. So therefore, affected individuals are automatically homozygote recessive. Okay? And this condition is characterized by an abnormal, exaggerated startle reflex action. So parang exaggerated, pag gugulatin mo sila, halos
ano sila, halos gumagalaw halos buong katawan nila ay magagalaw. Okay? It occurs in 25 out of a million people in Maine and southern Canada. Now, this pedigree below shows this disorder in the family. Okay? So, meron kayong generation 1, generation 2, generation 3, and generation 4. Okay? O sige. Itong si individual 2-8 at individual 3-3, alam na natin na sila ay homozygote recessive. Kasi nga, itong condition na to is caused by homozygosity for a rare autosomal recessive disorder. Okay? Now, punta tayo ngayon sa quiz. O sige. O Ma'am Celia, let us have the first quiz. Okay. Okay, number 1. What are the most probable genotypes of individuals 1, 3, and 1, 4 respectively? Sige nga, tignan nyo mabuti Si individual 3, 1, 3 at individual 1, 4 ay kapwa normal. Pero meron silang 4 na anak, isa doon si 2-8 ay affected na homozygote recessive. Ano ngayon ang genotypes ng mag-asawang ito? Sige nga, sagutin nga ninyo. Grabe, ang galing ninyo, oh. Yan. So, ibig sabihin, sila mismo ay kapwa nakapagbigay ng recessive allele at nang nagsama itong recessive allele, si individual 2-8 ay naging homorecessive. So, mangyayari lang yan kung ang kapwa magulang ay heterodominant. Okay, very good. Galing-galing ninyo. O, sige. O, let's proceed to the next question. Sige, Ma'am Celia, ano yung susunod na question? Oh, ito, next question, number 2. Teka lang natatak pala ng konti yung figure. O sige, what is the probability that individual 2-4 is heterozygote? O ito, tignan nyo mabuti itong si individual 2-4. Si 2-4 at si 2-5 ay kapwa normal, pero nakaproduce sila ng offspring na affected. Okay? Ngayon, ang tanong, ano yung probability na siya ay heterozygote? Sige nga. Ano yung probability? Ibig sabihin, anong probability na siya ay heterozygote? Okay? O, tingnan nyo mabuti si individual 2-4 at individual 2-5 ay unaffected. Pero nakaproduce pa rin sila ng offspring na affected. Okay? So, ibig sabihin, mangyayari lamang yan kapag silang dalawa ay kapwa nakapagbibigay ng heterozygote, kapag kapwa sila nakapagbibigay ng recessive allele. Okay? So, therefore, mangyayari lamang yan kapag si individual 2-4 at individual 2-5 ay heterozygote. So, dito pa lang sa pedigree na to, ng family na to, alam natin na heterozygote si individual 2-4. Okay? So, therefore, ano yung probability na heterozygote siya? 100% or 1. Okay? Nag-gets ninyo? Ayan, may nakakuha ng 1. Sino nakasagot ng 1? Sige nga, sino nakasagot ng 1? Aba, nakasagot ng Tambuhan National High School. Okay, very good. Okay, nag-guess nyo kung bakit 100%? Kasi gusto nyo malaman kung ano yung probability na siya ay heterozygote. Dito sa example natin, alam natin na kinakailangan siyang maging heterozygote at pati yung asawa niya maging heterozygote para magkaroon sila ng homozygote recessive na anak. Okay? O sige, Ma'am Celia, yung next question. Ito na yata yung last, no? Last question. Oh, there's another one. Meron pa ito. There's a fourth. Number 3. There's a fourth. Sige, number 3. What is the probability that individual 3-2, okay, individual 3-2 is a carrier? Aha. Ito, mas challenging, Itong individual 3-2 ay carrier. Tandaan ninyo,
na itong si 2,4 at si 2,5 alam natin na heterozygote para makaproduce sila ng homozygote recessive. Ngayon, balikan natin yung Mendelian ratios. Kapag heterozygote or hybrid kapwa ang mga magulang, ano yung mga probabilities na lalabas? So, meron silang homodominant na 1/4, heterodominant na 1/2, at homorecessive na 1/4. And kung titignan ninyo itong si individual 3,2, hindi siya affected. Therefore, ano dapat ang kanyang, kung hindi siya affected, tatanggalin na natin yung probability na siya ay affected ng homorecessive. So, ang pagpipilian na lang ninyo ay homodominant at heterodominant. Kung ganun yon, ano ngayon ang ratio? Instead of 1:2:1, ang ratio natin ay 1:2. So, that's 2 out of 3. Ano ngayon ang probability? Ang probability ngayon ay 2/3. Ayan, may nakakuha ng 2/3. Sino nakakuha ng 2/3? Sino nakakuha ng 2/3? Okay, si Ma'am Jocelyn nakakuha. Aba, pati yung pambuhan din ba nakakuha? Okay. So, makikita ninyo na, okay, nakuha din ng pambuhan. I hope na-guess nyo na kung bakit 2/3. Kasi instead of 1:2:1, 1:2 na lang ang pagpipilian ninyo. Kasi tatanggal nyo na yung probability from this cross na lalabas na homorecessive. Kasi nga, lumabas na si 2/3 ay normal. So, ang pagpipilian nyo lang ay 1 out of 3 na homodominant at 2 out of 3 na heterodominant. Okay? O sige, o last question. Tingnan natin kung matasolve natin to. O, ito. Last. What is the probability that individual 4,2, okay, will have the recessive allele? Okay? Aba, medyo challenging na to. Okay. Tingnan nyo mabuti, homorecessive si 3,3, si nanay. Tapos, dominant or normal si 3,4. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay isang bata, makakakuha ka ng allele sa nanay mo at sa tatay mo. Isang kopya sa nanay mo, isang kopya sa tatay mo. Okay? Ngayon, ano ang probability na itong si individual 4,2 ay makakakuha ng recessive allele? Ay, teka, nawala yung poll. Sige nga, Ma'am Celia. Natanggal yata. Hello? Ayan. O sige balikan lang natin Makikita ninyo na ito ay homorecessive, ito ay dominant. Okay? Now, regardless kung ano man ang genotype itong individual nito, the mere fact na itong si 3,3 ay homorecessive, therefore lahat ng kanyang mga ipinamimigay na allele sa kanyang mga anak ay puro recessive allele. Diba? Therefore, ano yung probability na si individual 4,2 ay magkakaroon ng recessive allele? Ang sagot ay, ano ang sagot? O, nakuha ni Ma'am Montesilio, 1. Si Aliana Torres, tama, 100%. Okay? So, ibig sabihin nito, si nanay, kahit na anong gawin niya, laging recessive allele ang binibigay niya. So, therefore, si 4,2 ay laging merong 100%, sigurado tayong merong recessive allele. Okay? So, kaya ba ninyo? So, kung kaya na ba magbigay ng mga complicated na mga problems sa inyong mga estudyante? O, sige. Ito na yung mga questions lang. Ayan. Okay. So, we can now proceed to the open forum. Kung meron kayong iba pang mga tanong. Meron ako nakitang question dito kanina. Gusto ko lang sanang balikan na meron daw, ayun, kay Ma'am Patricia Garcia, I recently read about the birth of a baby boy from 3 parents.
how will the pedigree look like? Okay, that's a very interesting question, Ma'am Patricia. Kasi paano nangyari na three parents yun? Maaring kumuha sila, meron siguro, itong case na to, if I'm not mistaken, si nanay ay merong isang mitochondrial disease. Meron siyang isang condition na kung saan ang disease ay nagbubuhat sa isang defective gene sa mitochondrial genome. Okay? Ngayon, kapag ganun, gusto nilang maiwasan na maisalin yun sa kanilang anak. Sa madaling salita, kailangan silang kumuha ng isa pang source ng mitochondrial gene. So, maaari ang ginawa, kumuha sila ng itlog ng isang babae, isang egg ng isang babae, tinanggal yung nucleus ng egg na yon at isinalin ang nucleus ng nanay, tapos itong panibagong itlog na meron ng normal copy ng mitochondrial gene at meron ng normal copy ng nuclear gene na nanggaling sa original nanay ay pina-fertilize doon sa tatay. So sa madaling salita, meron siyang tatlong magulang yung magiging bata. Bakit tatlo? Kasi merong paternal chromosomes na nanggaling sa sperm, may maternal chromosomes na nanggaling sa egg, at meron tayong mitochondrial genome na nanggaling sa donor ng egg. Okay? Ngayon, ang tanong ni Ma'am Patricia, paano kayo gagawa ng pedigree? Depende na yan ngayon kung ano ang gene na titingnan ninyo. Kung nuclear genes ang gagamitin ninyo, ang ipagtatambal ninyo ay si nanay at si tatay. Kung mitochondrial gene naman ang inyong titingnan, ang ipagtatambal ninyo, ipagdidikit ninyo ay si tatay at yung donor ng egg. Okay? So, malinaw ba? Ngayon, meron pang, ano pa bang tanong dito? What can probably cause a congenital condition? Actually, marami yan. Maaring mutation sa mga alleles, maaari ding may defect sa chromosomes. Okay, siguro isa pang magandang webinar yan, yung mga chromosomal aberrations naman. So, bayaan ninyo, i-discuss din namin yan one of these days kapag nagka-schedule. Ito, may tanong naman si Ma'am Rosaline Montesilio. Paano po yung case ng dwarfism? Okay? Yung dwarfism, merong isang klase ng dwarfism, yung tinatawag nating achondroplasia. Okay? Ita-type ko dito, achondroplasia. Yan. Ayan. Yung achondroplasia is a form of dwarfism which is caused by an autosomal dominant disorder. Okay? O autosomal dominant trait. So, kapag meron kang isang dominant allele, automatic ikaw ay magiging pandak or unano. Ang mga taong ito may mutation sa isang allele na kung saan yung mga limbs na naproproduce nila, yung kanilang mga bisig, mga kamay at paa, ang kanilang mga binti at mga bisig ay maiikli. So normal ang shape ng kanilang ulo at ng kanilang torso, pero maliliit ang kanilang limbs o maiikli. Kaya sila nagmimistulang dwarf. Ngayon, pagka nakakita kayo ng isang unano, automatic na siya ay what do you call this? Ibig sabihin siya ay nagkakaroon ng may tanong dito si Ma'am Ivy. Pwedeng pa uwi po sir, hindi ko narinig masyado. Sige. Sige. Yung tinatanong yung achondroplasia. Okay? Yung paano pagka achondroplasia. Pagka unano, ibig sabihin lang noon, or achondroplasia, it is caused by a dominant allele. Kapag may dominant allele ka na defective, it will lead to abnormality in the development of the limbs. So yung mga taong affected, pag may isang dominant allele, yung kanilang ulo at katawan ay normal ang size, pero yung limbs nila ay maiikli. Kaya nagmimistura silang mga dwarfs. Okay? So kapag ikaw ay nakakita ng isang unano o isang pandak, alam nyo kaagad na meron siyang isang dominant allele. Actually, ang mga pandak ay automatic na heterozygote. Bakit? Kasi ang mga homozygote dominant ay masyadong defective na combination yon. So kapag parehong dominant alleles ang makukuha sa zygote, ang zygote na yun or embryo ay makukunan or spontaneously aborted.
masyadong grabe ang combination ng dalawang dominant alleles. Okay? So, kapag nakakita kayo kagad ng dalawang ng unano, alam nyo kagad na heterozygote siya. Okay? Ngayon, pag tinanong sa inyo na, kunyari, meron kayong nakitang dalawang unano at nagtanong sa kanila, posible ba silang magkaroon ng normal na anak? Ano ang sagot ninyo? Okay? Di ba alam niyo na sila ay heterozygote? Kung sila ay heterozygote, therefore, ang mangyayari, meron silang 1/4 probability na magkakaroon sila ng normal na anak. Meron silang 1/2 probability na heterozygote or unano ang kanilang anak, at meron silang 1/4 probability na si Mrs. ay makukunan. Okay? Meron tanong dito, ang daming Yun pong, sir, yun pong tungkol sa mahaba ang kuko, pero hindi pwedeng kupitin kasi nagdudugo. Ay, Wala ako, naman sa defense. hindi ko kabisado yon yung ganong ano. Actually, meron akong ganon mahabang kuko, pero hindi ko pwedeng gupitin kasi nakadikit yung laman. Kaya, ewan ko lang kung genetic yun. Oo. Ito may nagtanong, Sir, yung baldness po, tanong po na ni Ramona Faye G. Alicarte. Ang baldness po ba, ang pagkakakalbo, ito po ba ay sex-linked? Actually, isa siyang halimbawa ng sex-related. Pero in particular, it is an example of a sex-influenced trait. Ibig sabihin, may kinalaman ang gender ng tao para sa expression ng trait. Ano isabihin noon? Kapag ikaw ay lalaki, mas mataas ang chance na ma-express ang baldness kaysa kung ikaw ay babae. Okay? Now, baldness is governed by a pair of dominant or by a pair of alleles, the B alleles. If you are male and if you are homodominant, then you will become bald. If you are male and you are heterodominant, you will still become bald. The only time you will be normal, meaning you won't get bald, is that if you have two recessive alleles, if you're homozygote recessive. Now, this is not the case in females. In females, if you are homodominant, then just like males, you will become bald. But if you are heterozygote dominant, because of physiological and hormonal differences between the sexes, between the male and the female, na-overcome yon ng babae. So, yung effect ng dominant allele na isa lang ay hindi ngayon na-express o hindi na-express. Kaya kahit na heterozygote dominant ka, magiging normal si babae. At kapag homorecessive ka, magiging normal ka pa rin. So kung makikita ninyo sa mga lalaki, kawawa ang mga lalaki kasi kailangan lang nila ng isang dominant allele para maging kalbo. Sa mga babae, kailangan dalawang dominant alleles. Okay? Si Ma'am Mona Sasing. Ma'am Marisol Hidalgo. Sa halaman po, mas complicated po ang pedigrees, especially po sa seeds. Useful din ba ang pedigree analysis pag ganon? Okay, depende po ang trait na sinusundan ninyo. Kasi meron tayo mga traits na hindi kayang gamitan ng pedigree. Okay? Halimbawa, kapag multiple alleles na sila or polygenic. Kapag polygenic yan, ibig sabihin hindi lang isang pair of alleles na nagko-control sa trait, maaaring dalawa o higit pa. Hindi na kayang hindi na kayang sundan yan sa pedigree. Okay? Kapag pedigree, usually isang locus at a time lang ang pwede nyong i-analyze. Okay? Meron nagtatanong, ang hypokalemia po ba ay napapasa din? Naku, pasensya po Ma'am Jocelyn, hindi ko kasi kabisado yung hypokalemia. Si Ma'am Ivy Solano, what can cause genetic mutation? Marami ang causes ng genetic mutation. Pwedeng spontaneous yan or pwedeng induced. Pag spontaneous, due to the natural decay of everything, even molecules, pwedeng magbago ang alleles, ang DNA. Ang induced naman, pwedeng environment or pwedeng mga chemicals or mga mutagens. Okay? So talagang nagkakaroon din ng mutations.
At kapag itong mutations na to ay naganap doon sa mga germ cells na nagbibigay o nag-give rise sa mga gametes ninyo, then these mutations can now be transmitted to the next generation. Okay lang kung magkaroon ng mutation sa mga somatic cells, kunyari sa skin cells natin, kasi itong mga skin cells natin naman ay hindi nagiging, hindi natatransfer o hindi nagiging gametes kung hindi natin maisasalin. O si Ma'am Ramona Faye Alicarter, ito, sir, yung baldness po ba? O yung baldness nga ay sex influence. Kasi sa mother side ko po, almost all my titos are bald na. So, namamana nga yun, sex influence yun. Ngayon, kapag nagkataon na yung asawa nila na babae, isa mong tito ay may asawa na yung tita mo ay carrier, ibig sabihin hindi siya nakaka-express ng trait kahit na dominant to, at napunta yon sa anak nilang babae, nakuha niya parehong dominant allele, then si daughter ay makakalbo din eventually. So, kailangan niya magpeluka. Okay? O ano pang tanong ninyo? Ito, si Ma'am Ramona Faye Alicarte. Sir, iba ba ang sex-linked, sex-related, at sex-influence? Okay. Ang sex-related mode of inheritance is a general term. Sa ilalim nito, meron kayong tatlong halimbawa. May sex-influenced, ang halimbawa nito ay yung baldness na nakikita sa autosomes pero yung expression ay naapektuhan kung ano ang gender ng tao. Tapos meron tayong sex-linked na kung saan ang alleles ay matatagpuan sa sex chromosomes, either X or Y. And then, meron tayong isa pang halimbawa, yung sex-limited, na kung saan, although the traits or the alleles are inherited to both males and females, only one gender will express it. Again, because of extreme physiological or hormonal differences. Isang halimbawa ng sex-limited trait, yung pagkakaroon ng functional mammary glands. Di ba kapag may mammary glands ka at ikaw ay babae at ikaw ay nanganak, ikaw ay maaaring mag-lactate. Pwede ka mag-produce ng gatas. Pero kami mga lalaki, kasi kami naman ay hindi nanganganak at hindi kami nagpo-produce ng mga hormones related dun sa lactation, therefore our mammary glands are vestigial and we cannot therefore produce milk. So lactation is sex-limited and it is only associated with the females. So meron kayong sex-related modes of inheritance underneath this broad term, sex-related, meron kayong sex-linked, sex-influence, at sex-limited. So I hope malinaw na yan, Ma'am Faye, Ramona Faye Alicarte. Sige. O ano pang tanong ninyo? Lang pong sa G6PD. Ano po yung G6PD? Medyo di yata ako familiar sa G6PD. Kasi ang dami na ngayon lumalabas na maraming mga genes at hindi ko rin glucose 6-phosphate dehydrogenase disease po is result, okay, sa newborn screening. Yes, okay, the glucose 6-phosphate dehydrogenase disease. So remember, the glucose 6-phosphate dehydrogenase is an enzyme that is necessary in the what do you call this? Sa ating cellular respiration. Now, dito hindi ko lang alam kung yung glucose 6-phosphate dehydrogenase is a mitochondrial gene or an autosomal gene. But definitely, it is a genetic disorder and it can be screened using the newborn screening test. Medyo hindi ko lang po kabisado kasi yung glucose 6-phosphate dehydrogenase. Pero pwede nyo rin gamitin ng pedigree analysis kung siya ay controlled by a single pair of alleles. O ano pang tanong ninyo? Alright, so one last question, and if you have more, you can always go to Kasama Teachers. We have set up a discussion thread for this particular webinar. Kung meron lang po kayong tanong, nandun naman yung aking email address doon sa presentation. Pwede kayong magtanong sa akin at susubukan kong sagutin yung mga tanong ninyo.
Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pwedeng pag-usapan yung chromosomal aberrations, pwede namang mutations at the molecular level, at pwede naman population genetics din. So, susunod na pwede natin i-discuss nga ay yung i-advertise namin mamaya. Sige po. So, wag kayong mag-alala. Pwede po tayo magkaroon ng part 2 po. O, sige, Ma'am Celia. Pwede na po tayo mag-proceed. Ay, oo nga pala. So, ah, sige, maraming salamat sa inyong mga messages and I hope we will get to see each other again. And at this point, I would also like to take this opportunity to invite you to attend our Concepts in Genetics workshop series. This is designed specifically for senior high school teachers who need to teach genetics in the STEM track ng sa ating senior high school. Now, these concepts, they are divided into 3 modules. Okay, so module 1 deals with variations, probability rules, and Mendelian genetics. Module 2, non-Mendelian genetics and pedigree analysis. Ito yung discuss din natin ngayon. And then module 3, molecular genetics, population genetics, and evolution. Ang mga concepts na ito ay dinidiscuss din doon sa STEM. Okay, doon sa biology 2. Okay, so we will discuss this. These topics, and each module is good for 1 day, and we will have this one sometime after the Christmas break. So you are much welcome to attend. Sasabihin lang po namin kung kailan kapag meron pong enough na nag-express ng interest. In fact, we are also willing to hold these modules on site. So kung gusto ninyo, pwede kami na lang ang pupunta sa inyo. Imbes na kayo ang pumunta pa sa Institute of Biology sa UP Diliman, basta sabihan nyo lang kami at bigyan nyo lang kami ng sapat na panahon para maghanda. Kasi kami na rin ang magdadala ng mga kits na pwede nyong gamiting demo para sa inyong sa inyong pagtuturo. Okay? Yung mga junior high, pwede rin po kung gusto po ninyo. Wala po kaming pinipili. Basta po kung gusto nyong ito po ba for free? Sa ngayon, pwede naman namin i-offer to at a reasonable price kasi we're spending for the demo kits. Yung bulk kasi ng expenses ay pupunta doon sa demo kits. Bawat teacher or participant ay bibigyan namin ng mga demo kits. Kunyari, doon sa population genetics, magbibigay kami ng mga beads na gagamitin pang demo sa population genetics. Sa pedigree analysis, bibigyan namin kayo ng mga pedigree charts. Doon sa tapos yung mga chromosomal aberrations, pwede ka magbigay ng mga chromosome spreads. So, hindi pa namin alam kung magkano yan. Depende na po kung ano yung cost. Dati, kaya dito sa Diliman, nag-charge kami ng 2,500 pesos per participant kasi dahil sa kits, pero malaking bahagi doon ang gagaling sa pagkain. Ngayon, kapag in-invite nyo kami na mag-demo sa inyo, mag-hold ng workshop sa inyo, kayo na magbabayad ng pagkain ninyo, bibigyan nyo lang kami ng venue, tapos ang babayaran nyo lang ay yung cost, yung actual cost ng demo kits, mas mapapamura pa kayo at hindi na kayo kailangan pumunta pa dito sa Diliman. Kami na lang mismo ang pupunta. Pero kung gusto nyo po ng ganong arrangement, sabihan nyo na lang po kami kasi part naman po ng extension work ng Institute of Biology ang ganitong mga workshops. At maliban pa sa genetics, gusto ko ring banggitin na meron pa kami ibang mga topics din na i-offer din ng ibang academic groups. Kunyari, workshop on biodiversity, workshop on cell biology, workshop on developmental biology, so on and so forth. So, ila-line up lang po namin yung schedule na yon at kung maaari rin po sana, sumangguni rin kayo dun sa website ng Institute of Biology, yung biology.upd.edu.ph.
Nagtanong si Ma'am Mantala, sorry, si Ma'am Roselyn Montesidio, can you have it here in Mindanao? Opo, pwede po kami pumunta sa Mindanao. Kayo na lang po mag-provide ng accommodation namin, wala pong problema. Wow. Okay. Sige. So that's a lot of learnings today. Let me continue by our presentation by first thanking Sir Ian Fontanilla for gracing our first webinar for the senior high series. Okay, so because of that, we would like also to provide you the additional resources for the genetics and the pedigree analysis content. Sir, would you like to introduce this? Okay. To our participants? Ang CHED po ay gumawa din ng mga teaching guides for the different areas, and they can be freely downloaded doon sa kanilang website, yung teachtogether.chedk12.com, teaching guide _guides view, and then meron doon mga iba't ibang topics from biology to chemistry to earth sciences, physics. Tapos naandun din under each area, mga specific topics na kung saan in-indicate ng DepEd na dapat na ma-cover na learning outcomes at mga learning competencies. So I strongly urge you to check this website. Okay? Yung pedigree analysis na ginawa natin, meron din yan available doon sa Teach Together website. I think nakalagay dito sa link na to. Okay? Tapos, Yes, pwede nyo rin hanapin yung iba pang, ayan, ito, yung Teaching Guides View 175, ito yung pedigree analysis. So, the same materials that we have discussed here, naandun din po doon sa ating, doon sa CHED Teach Together website. Tapos, ito naman pong Teach Together ched12.com, maaari pa kayo makapili ng iba pang mga topics na pwede nyo rin gamitin. And these are free. So, para makatulong po sa ating mga senior high school teachers. Sige po, Ma'am Celia. Yep. And well, this is just a Ay, nawala. Hello? Naku, nawala si Ma'am Celia. O ito, ako na lang magsasalita para kay Ma'am Celia. Itong sa STEM curriculum standards, makikita ninyo yung content standards or learning competencies tsaka performance standards. Ito yung halimbawa lang ng mga makikita nyo sa dun sa CHED Learn Together, Teach Together, yung pedigree analysis, make research paper, make diagrams, etc. etc. Ito, differentiating domain, 5 kingdom schemes, sa biodiversity yan, so on and so forth. Okay. Ma'am Celia, nandiyan pa kayo? Okay. Yes, I'm back. And we would like to present virtually our appreciation to Dr. Fontanilla. Here is the soft virtual copy of the certificate of appreciation, and we would like to present this also to you, sir, in the presence of our participants. And may I read? University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development presents this certificate of appreciation to Dr. Ian Kendrich C. Fontanilla for unselfishly sharing his expertise and valuable time as webinar presenter during the UP NISMED Webinars K-12 Science Series, webinar number 17, Senior High School Genetics Pedigree Analysis, conducted at the Intel Adobe Connect webinar platform on October 7, 2016, given the 7th day of October 2016 at Diliman, Quezon City, Philippines, signed Soldad A. Ulep, Director. Yay! Oh, let's all use that applause icon. Ay, marami pong salamat. Ngayon na talaga ako nakakita ng virtual applause. Marami pong salamat. Natutuwa ako. Okay. Maraming salamat. Oh.
All right, and let me just again continue by requesting everyone to please help us repeat this opportunity by giving us your feedback. If you give us feedback, then we will be able to know exactly what you need. So again, thank you for attending today's webinar. Kindly take the short survey on the link below. And also in the other link at the bottom is the URL for the discussion thread on this topic on the high school science webinars. You can add more questions there. You can interact a little bit more there. And this is also where we are going to post a copy of the PowerPoint presentation, as well as the links to the recording and to the complete copy of the teaching guide on pedigree analysis from the CHED Teach Together site. Right, and as an announcement, let me first, before I go ahead, let me just post the link to the feedback form again, just so you'll be able to access it right now. It's not a very long feedback form, and it's there on the main chat. The link is on the main chat. And also, I would just like to announce our next webinar, which is scheduled 2 Fridays from now. It is a presentation on the search for the Wyatt Nutrition Kid Innovators. I'm sure you have kid innovators in your own classroom, so this is an opportunity we would like to grab for you and your classes. So make sure that you attend and also spread the word to other teachers in your area. And then more on genetics on the Go Teacher Go. This is NISMED's radio program on DZUP 1602 on your AM band. There's a topic on misconceptions in genetics, part 2, which will be handled by our science education specialist and the head of our, the Deputy Director for Research and Extension, Dr. Maria Helen Catalan. This is scheduled on December 22, just before Christmas. I hope you still have access to your internet. And this goes from 4 o'clock to 5 p.m. on DZUP 1602 on your radio. And you can also view it via live streaming at dzup.org. And also, you can always visit our community conversations related to K-12 science. There's one for each grade level that you can definitely learn from. Also, you can exchange resources with other teachers there, and you can learn from their experiences and practices as well. So I hope everybody had a good time today, and please help us with your feedback. Kindly complete the feedback form. Again, maraming salamat po, Sir Ian, and thank you everyone, those who came as an entire school and those who came individually. Thank you very much, and I hope that you'll be able to share this professional development opportunity to other science teachers you know, especially the senior high school science teachers. So we will be again posting and broadcasting announcements related to upcoming webinars. We are going again, we're looking forward to also inviting other expert scientists and researchers in UP, in the other centers of excellence in the university, especially in Diliman. Again, maraming salamat everyone.